Napakalaga po ng merong buhay panalangin. Amen? Pag meron po tayong buhay panalangin, meron din po tayong buhay na kasama mo si Lord. Amen? Because prayer is all about dependency on God. So, the more po na ikaw ay nananalangin, the more na dumedepende ka sa Kanya. Amen? Ayun po yung malaking pinagkaiba natin sa nananalangin at dumidiskarte ng Kanya. Tama? So, maraming tao, uso ngayon yun, no? Yung diploma o diskarte. Yeah, marami ang tao. Ngayon po ba, kahit nga hindi mag-aral ang tao eh. Kasi meron ng YouTube University. Di ba? Pwede mo nang aralin lahat, no? Ang daling impact. Pwede nga yung preaching. Pwede ka nga kumuha eh. Pero hindi eh. Iba yung revelation ni Lord kaysa dun sa kinuha mo lang. Amen? Kaya po, ang ganda po nitong mga bagay na to because ito pong prayer na to, mahalaga siya. Tama po ba? Napakahalaga ng prayer. Pero sinong aamin na ito pinakamalaga ay hindi naman siya halos nababalyo ng karamihan. Tama? Nakakita po ako ng picture. Wala lang tayong no? Nakakita akong picture sa Facebook po, nanay. May outing sila, yung church outing. Puno yung sasakyan. Yung nakasabit sa labas. Merong nasa taas. Tapos ang daming bagpak. Tapos yung isang picture, nakalagay prayer meeting. Yan, yung church outing ang dami. Pero yung prayer, I think mga 3 ata, 4 yung tapos kanya-kanya pang pesto. So, isang picture lang siya, but it tells a lot. Tama po ba? It speak many words. So, gaya po ng ating gagawin na to, ito nga po ay first time natin ginawa. Pwede palakpakan natin si Lord. First time natin itong ginawa, sapagkat ito po ay hindi dahil ginagawa lang ng Christ in your family. Yan. Ako, po yung nirepent ko kay Lord eh. Kasi unang mindset ko, sabi ko, kailangan namin magkaroon nito this year. Kailangan magkaroon ng youth. Kailangan magkaroon ng ganito kasi ginagawa ng buong Christ niya to. Sabi ni Lord, mali ang motibo mo. Yan. So, dapat gagawin natin to because it is our worship to God. Amen? Ito kasi yung gusto ni Lord. Hindi dahil gusto lang nung simbahan. Kasi tawag ng program eh, no? Pero pag gagawin natin to because this is our desire, alam niyo po, ang ganda na. Mas lalo mong ako-convince si Lord. Kasi po isa po sa kailangan natin, lalo po sa ating simbahan, ay prayer. Sabihin nga po natin sabay-sabay, prayer. Prayer. Ang prayer, nagaya po ng ating Sunday worship, sino pong nakita niyo yung attendance natin ng Sunday? Yes. No, glory to God, no? Amen. So, sabi ko, dami pang wala nun. Sabi ko, pag nagsama-sama siguro lahat ng natin, talagang kulang yung lugar natin. Tsaka yun po. So, nangyayari nun, bago po tayo mag-start, nagpe-pray po tayo kay Lord. Madalas po kami ni Nanay Beron, ni Nanay si Lola. So, napakahalaga ng prayer kasi kapag ginagawa mo ang isang bagay na walang prayer, tawag diyan kuya yabang. Tawag diyan pride. Gagawin mo daw isang bagay nang wala kang pagtakwag kay Lord, walang guidance. Para lang po tayong naglalaro nun or nagpo-program lang nang wala si Lord. Yun, si Lord, halimbawa lang naman to. Yun, nagsosok rin sa labas, no? Nagpo-program sila ron, bahala sila ron. Bakit? Walang prayer. Tama? But when we pray, ang ganda po no? But when we pray, alam niyo po ba, ang kalangitan, di man natin nakikita siya literal, pero yung insight niya, biglang gaganon sa atin lahat. Kumbaga sa telescope, biglang may nananalang sa lugar na yun, Anong bansa yun? Pilipinas. Saan banda sa Pilipinas? Sa Luzon, Lord nagre-report yung angel. Sa Luzon. Saan banda ron? Sa Binangonan.
San sa binangonan? Makamot. San sa Makamot? Ano ba compound tunay? Ramos. Sino-sino yung mga yan? Yan. Ibigay lahat ng desire niya mga yan. Amen. Bayan pa si Lord. Sino po ditong naunawaan mo yung attention ni Lord? Biglang gaganon sa'yo? Bakit nananalangin? At ang panalangin po ng sincere heart, hindi lang po hanggang kisamayan. Ang prayer natin, hindi lang pang kisamayan. Naaabot na sa kalangitan. Kasi po may mga prayer na hindi po maabot sa langit. Maniwala po kayo. Minsan po papapanood natin yan. May mga hanggang kisame lang. May mga hanggang himpapawid lang. Kasi po, ang mga prayer na yan, meron kasing tinatawag na spiritual realm. Ang labanan po, wala sa flesh and blood, sabi ng Bible. Ang labanan ay nangyayaring spiritual realm. Kaya yung prayer po natin, bago makarating sa langit yan, may naglalaban muna sa himpapawid. Ito daw yung mga unseen dark world. So, minsan, no, tataka ka, no? Tagal naman na prayer ko, Lord, baka na-traffic. Baka yung prayer natin ay hindi talaga narinig ni Lord o nakarating. Bakit? Sa pananalangin pala, kailangan ng puso. Hindi yung mabanggit lang. Okay pa pala yun, no? Kasi ang dinidinig ni Lord, yung pusong nananalangin. Bagamat nagsasalita ang bibig, pero yung puso ay yung pinakang mahalaga sa lahat. Kasi sabi po ng Bible, in Psalms 37 verse 4, ano pong sabi ron? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano daw pong gagawin natin kay Lord? Delight ourselves in the Lord. Magpakaligali ka kay Lord. Ibig sabihin, mag-enjoy ka sa presensya ni Lord. Sino pong nag-enjoy ka sa presensya ni Lord? Pag sinabing enjoy, hindi naman yung lagi kang tawa ng tawa. Hindi naman tayo si Freddy Aguilar, tumawa ka. Bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. Hindi po. Ang pagiging masaya, hindi lang po yung tawa yan. Hindi po ba yung pag-iyak mo kay Lord? It's a part of our joy. Tama? Yung iyak, sino po dito yung watas mo umiyak kay Lord? Gumagang yung pakaramdam. Ako po, pag umiyak ako kay Lord, talagang parang bago ulit yung katawan ko. At the same time, may mga bagong idea na binibigay si Lord. Kasi po sa pag-iyak natin kay Lord, nararamdaman niya tayo. Amen? Nakikita niya na talagang itong mga anak kong to ay seryoso. Delight ourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sino po dito marami kang nasa? Marami ka pong desire. Masarap na, no? Pag pinangalanan natin yung mga desires ng puso natin, ang dami, no? Siguro nangangarap. Napapangiti, no? Kasi pag sinabing desires of our heart, name it. Wala siyang boundaries. Pag sinabing desires of our hearts, pwede mong pangalanan kahit ano. Sino pong gusto mong kahit ano, hihilingin mo kay Lord. Amen. Kaya nga po meron tayong, yung pong sinulat natin dito. Tawag yung prayer request. Yan. Kaya po mahalaga dyan, sulatan nyo lang po yan. Whether it's personal, whether it's material thing. Kasi po ay yan po ay nakikita ni Lord. Amen. At ang encouragement ko po sa inyo, gawa rin kayo ng duplicate niya. Yan. Because this Sunday, meron kasi po tayo papaprint, ibibigay po namin sa inyo yan. Doon nyo ilalagay. Tapos, tutupi natin yon, pero yung name nyo, yun yung natitira. Yan, itutupi, ititape natin yan, tapos papaskil natin. Para hindi makita yung prayer request ni Kuya Nico. Baka ang request nito ay maging bilyonaryo. Siyempre, pag nawala bigla yun, bilyonaryo na siguro si Kuya. So, what we mean is, ibig sabihin lang po, mahalaga yung prayer natin is we submit to God. Amen? Kasi po, hindi po aksidenteng sinusulat mo yan. Naniniwala po ako rin. Because, when we write our prayer list, nagiging specific ka kay Lord. Tama po ba? Marami kang prayer yan, dami. Pero kung ano yung
pagpipray mo, yun yung mga nasa listahan talaga na talagang dinudulog mo kay Lord. Minsan po, daling ko rito yung isa sa devotion ko. Last year lang yun eh. Sabi ko, gusto ko pong maging pastor. Sabi ko, Lord. Siguro nung binanggit ko kay Lord yan, parang ginojok ko lang si Lord na. Nilalambing ko lang si Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko po yan. Pero wala akong nilagay kung kailan mangyayari. Alam mo, nakita ko lang siya last week. At nakita ko, nangyari na. Tapos gusto ko po, Lord, mag-lead ng simbahan na regalo mo, Lord. Sabi ko lang, dito na, chinikan ko pareho. Sino pong gusto mo dumating ang time, chechikan mo yung mga prayer mo. Kung iyan ay healing, mawala yung mga maintenance mo, mawala yung mga, lalo yung mga relationship goal, no? So, ako excited na yung mga prayer na yun, unti-unti mo chechikan. Amen. So, ganun po kahalaga ang ating pananalangin. So, bago po tayo manalangin, ano ba dapat yung kahalaga ng prayer? Dapat malinaw muna sa atin, what is prayer? Sabi nga po natin ulit sabay-sabay, prayer. Yan. Kasi po, kagaya ng binanggit natin, delight ourselves in the Lord and He will give us the desires of our hearts. So, pero may isa pang verse dito, ang sabi, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevail. So, paliwanag ko lang saglit yung pag pinagsama natin yung dalawang yan, kasi parang malulungkot ka, no? Sabi kasi ng Psalms, ano daw? Delight ourselves in the Lord, He will give you the desires of your heart. So, marami tayong gusto, di ba? Pag chinek ni Lord yung puso mo, ang daming laman yan. Pero sabi ni Lord, marami daw plano sa puso mo. Pero yung purpose lang ni Lord, yung mape-prevails. Yung plano lang ni Lord ang mangyayari. In short, marami tayong prayer, pero hindi lahat ibibigay ni Lord. Parang malungkot Lord, parang malungkot naman. Hindi naman. Gusto niyo po lahat ng prayer niyo ibigay ni Lord. Pwede po yan. Kasi ulitin ko po, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, parang ganito, halimbawa, ako po ay may request. Lord, sabi ko, gusto ko po ng 4 wheels. Ngayon, titingnan ni Lord, saan kayo gagamitin ito yung 4 wheels na yun? Lord, panggala, syempre, gusto ko magala. Ibibigay kaya ni Lord yan? Gusto ko, Lord, kasi matagal ko nang hindi napupuntahan yung Baguio. Nakapasyal man lang. Pero, ito ang maganda. Gusto ko po kasing sumakay sa 4 wheels. Kasi po, magme-minister ako sa gantong lugar. Ibibigay kaya ni Lord yan? Sabi, no? Malaking difference, no? So, ibig sabihin ganito po, yung panalangin natin pala, basta gagamitin mo siya for the glory of our Lord, malabo kang hindian ni Lord. Malabo kang talikuran ni Lord. Kasi para kang bumibili lang sa tindahan, no? Mabili po ng ganito. Gusto ko po ng gantong bagay. Saan mo gagamitin? Sa akin lang po. Makaisaragad ni Lord yung tindahan niya. O yung pintuan ng langit. Bakit? Wala kasing para kay Lord. So, sabi lang ng word ni Lord, but His purpose will prevail. Sino po excited? Lahat ng panalangin mo, kayang dinggin na ni Lord. Bakit? For His greater good. So, kaya po sa pananalangin, dapat may tamang puso. Kasi po, pag may tamang puso, wala nang maling nguso. Yan. So, ibig sabihin po, pag para kay Lord na yung gusto mo, maniwala kayo, hindi na magkakamali yung ating mga labi sa pagsambit. Tama? Gusto po namin lumaki itong simbahan, hindi po para makilala kami, para makilala ka. Kaya ba ni Lord yun? So, para sa akin pala, ako pala i-glorify nila Malakihin natin yung simbahan itong mga to. So, unti-unti ko pong natututunan yun, bunga ng ating pong paglapit sa Lord. Paglapit mo pala kay Lord, lalo ka nagmamature. Sino pong gusto mong lalo ka mag-mature? Amen. Yung bang mapapansin niyo po yan, yung prayer niyo, hindi ka na nagiging makasarili. Nagkakaroon ka na ng prayer dati kasi, Panginoon. Pengin yan. So, kahit po ako, nakita ko yon, lagi akong Panginoon. Kasi puro sa akin lang Pero nung dumating yung time, nagiging unselfish na yung prayer natin. Because si Jesus po, hindi siya selfish God.
Amen? At naalala niyo po yung kanyang mga disciples? Pansinin niyo na yung mga disciples si Jesus, nagpagaling na may sakit. Meron nga po si Pedro bumuhay ng patay. Pero bakit kaya nagawa nila yung mga ganang miracles? Meron doon nagpatanggap sa isang nag-preach siya, 3,000 born again. Si Pedro, no? Alam niyo po ang sekreto ron? Kasi pwede namang, Lord, turuan niyo nga po kami yung gumawa ng milagro. Pwede ba yon? Pwede bang hingin kay Lord? Lord, paano ka bumuhay ng patay? Pwede naman nila itanong yan, no? Pero alam niyo po, ang tinanong ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. Nabasa niyo po yung verse na yun? Lord, teach us how to pray. Kasi nakikita nila si Lord, nagpe-pray lagi. Si Jesus, tuwing madaling araw. Kaya, ako po isa sa weakness ko yun kasi madaling araw, gising pa ako, patulog pa lang po ako na. So, ang gising ngayon, mga 7, 8, or pag nagigising na mas maaga pa, morning watch. Kaya pinapanood ko yung morning watch, hindi na sa mismong oras niya eh. Pero si Jesus, ibang klase si Jesus. So, ang mahalaga ron, hindi naman po yung oras, pero yung time to pray. Amen? Sino pong love na love mo mag-pray kay Lord bago matulog, pagising? Ano po, when we pray, naniniwala ako, kaya po nakagawa ng mga milagro tong mga to, mga disciples si Jesus, because of prayer. Na ang dagat, I believe, Moses prayed. Tama? Tumawag siya kay Lord, di ba? At ang mga disciples ito, lahat sila tumatawag sa Panginoon. And si Jesus, bago siya mag-perform ng miracle, ano pong ginagawa ni Jesus? Nagpipray. Naaalala niyo po yung nagpakain siya ng 5,000 people? Ano pong ginawa niya? Doon sa may 3 isda at 5 tinapay? He prayed to God, he gave thanks, and after nun, grabe yung napakain, no? Nakakain lahat, at may take out pa ang mga disciples. Tama, ilang basket po yung take out nila? 12 baskets. So, pag nagpe-pray pala, yung kaunti dumadami. Grabe, no? Yung kaunti dumadami, yung imposible nagiging posible. Meron po ba kayong mga parang posibleng prayer? Labo naman to, Lord. Pero pag-pray ko pa rin. Yung mga suntok sa buwan na prayer, pero pinagpe-pray mo pa rin. Ako minsan ganun eh. Lord, possible ba mangyari yan? Pero alam niyo po, when we pray, alam niyo po, parang sinasabi mo kay Lord na nagtitiwala ako sa iyo. At sinasabi mo, kaya mo to, Lord, naniniwala ako, kaya mo to. Ako, hindi ko kaya to, pero ikaw kaya mo to. Sino pong handa ka ng magtiwala kay Lord? Lalo pang magtiwala. Amen? Pwede mo palakpakan natin si Lord? Palakpakan po natin si Lord sa kanyang kabutihan. So, prayer, yan, basahin ko lang po ito. What is prayer? Prayer is our way of communicating God. So, when we pray, kumukonek ka kay Lord. Si Jesus po, si Lord, siya po ay only call. Meron po ba kayong mahirap tawagan? Wala signal. Di ba? Hindi mo makontak. Pero si Lord, pwede kang tumawag sa Kanya anytime. Amen? So, ang malaking tanong, bakit po tayo tumatawag? Yan, para makita ni Lord na sa Kanya tayo nagtitiwala. Kasi nga po, maraming gumagawa ng isang bagay, pero sa sarili niya lang lakas. Sa sarili niya lang kakayahan. Because when we do the things with the knowledge of God, may po yung glory na sa Kanya. At yun po yung ayaw na ayaw nating mangyari at huwag sana mangyari na hindi tayo nagbibigay ng glory sa Kanya. Kaya po ang ating simbahan, the hope of glory. Ayan po yung ating Colossians C1-7. Ayan po yung verse ng ating pong simbahan na dapat si Jesus ang mag-shine po sa ating simbahan. Ang pangalang Jesus, yan po yung makilala sa ating pong simbahan. Amen po? Sabi rito, Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kanyang kaharian. Sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang na sa langit. Kalooban po ba ni Lord ang tayo manalangin?
Kalooban po ba ni Lord yung tayo tumawag sa Kanya? So, pag daw tayo ay tumatawag sa Kanya, ano pong sabi? Yun po yung mga tao papasok sa Kanya pare. Bakit? Meron kang personal relationship sa Kanya. Amen? Pag sinabing personal relationship, kahit po tapos ang ating gawain dito, kayo pa rin ni Lord. Hindi po yung paglabas natin dito, kayo naman nung kaaway. Diba sa dati nating pananampalataya, ganon? Ako po, naniwala kayo, ganon po akong tao. Buti na lang may biyaya ni Lord. Sabi ko, nakikinig akong ganyan, may sisit-sit sa akin. Ano, pre, sabi sa akin, ano, mamaya ha? Saan tayong lugar? Sige, kita-kits na lang sa ganito lugar. Imagine mo yun, nakita kami sa simbahan, which is, ang mahalaga ang simbahan po, hindi po yung lugar, kundi tayo po. Yung sinabing simbahan, ito yung mga tao, group of people na dumedepende sa Diyos. Taas nga po ng kamay ng dumedepende sa Diyos. Amen? So, tayo po lahat ay kailangan po nating dumepende kay Lord. Kasi nga po, pag dumedepende ka kay Lord, yung bang oras mo na nadudugtungan pa. Remember King Hezekiah, no? Dulo na ng kanyang buhay, nadagdagan pa ng 15 years. Mahaba ang 15. Di ba? Napakahaba at marami kang pwedeng gawin. So, pag sinabing prayer, everything is limitless. Amen? Pag tayo po'y nananalangin, walang boundaries si Lord. Wala siyang dahilan para maging imposible. Para maging posible ang mga-imposible. At kay Lord lang po natin masusumpungan ng mga bagay na yan. Sabi po rito, the one who gets favor is the one who do the will of God. So, yung pabor ni Lord, naandun sa mga gumagawa ng kanyang kalooban. So, ito pong ating ginagawa ay kalooban ng Diyos. Amen? So, yung sa katabi mo, congratulations. Congratulations kay Ate Jenny. Welcome po, Ate Jenny. So, tayo po kasi ay ayun po yung sinful nature natin. Yung pride, yung hindi lumalapit sa Diyos. Remember Adam and Eve? Tama. Nung time na nagkasala sila, nung ginawa nila, imbis na lumapit kay Lord mag-repent, nagsinungaling na, lumayo pa. Diba? At tuluyan na pinaalis sila sa Garden of Eden. So bakit? Nawala yung submission. Kailan po nangyayari yung submission? Yung bang umuo ka o yung ginawa mo isang bagay na pinapagawa sa atin na? Pwede pa lang, po Lord, sige po. Pero hindi mo siya nagawa, hindi pala siya submission, no? Pero nag-yes ka kay Lord, tapos ginawa mo, ang ganda po. Amen? Kaya po itong ating ginagawa na to, umasa po kayo, tutuloy-tuloy natin to hanggang ma-experience natin yung milagro ni Lord. Amen. Yung bang kagaya ng Sunday, napupuno rin natin ito. Pero syempre, kanya-kanya po tayong ginagawa. Mayroong nagtatrabaho, kaya po wala rin sila. The good thing, meron tayong online ulit. So maganda na nare-record natin para hindi rin po nila nami-miss ang mga bagay na ito. So dito po sa ating simbahan, wala pong pressure. So sa tabi mo, walang pressure. No pressure. Pag wala ka, walang problema. Hindi ka papagalitan. Bakit? Meron ka kasing personal thing. At regalo rin sa inyo. Amen? So, isang malaking pagkakataon lang po kapag ikaw ay nandito. So, iba pa rin yung personal worship nila. Amen? So, sabi pa po rito, why we need prayer? Ano po yung number 1 natin? Prayer is our way of communicating. Pangalawa po, prayer is a sign of humility before God. Ayan. So, when we pray, ang simbolo po nito ay humility before God. Ayan. Bakit daw kailangan natin mag-pray? Una, para makakonect kay Lord. Pangalawa, upang ipakita natin kay Lord na tayo yung nagpapakumbaga. Because prayer is all about dependency on God. Tama? Kaya po salamat po at na-appreciate ko po yung mga may ginawa pa rito. Di ba? Galing trabaho. Nagsumba pa tayo na sila Tita Giselle, no? So, maraming dahilan para hindi ka talaga pumunta rito. Tama? Maraming dahilan para hindi ka sumamba kay Lord.
Tama, napakaraming reason. Kahit po ako may reason din po ako personal. Pero alam niyo po, dapat pagdating kay Lord, non-negotiable. Amen. Yung sinabi non-negotiable, kahit meron ka pa sanang mahalagang gagawin, handa mo siyang ipagpalit para kay Lord. Amen. Pero case to case po yan. Ulitin lang po natin, lilinawin lang natin. Kung mahalaga naman talaga yan, si Lord naman, malawak ang biyaya ni Lord. Amen? So, nauunawaan tayo ni Lord. Kaya nga po, sa pagsunod mo kay Lord, nagpa-practice po tayo ng nagpa-practice. Ang pagsunod po kay Lord, nagpa-practice po tayo. Hindi po yan agad yung todo ka agad. Hindi agad yung walang imposible, susunod ako sa iyo. Hindi po. Darating ang time talaga, may mga kailangan kang gawin at nauunawaan po tayo ng ating Diyos. Amen? So, sabi pa po rito, yan. Our country, yan po yung ating bansa. Kaya po, napakalaga ng bayan natin, kagaya po natin pinagpipray kanina, ng bansa natin, naway hipuin ni Lord. Pero ako po yung naniniwala na si Lord nakikita tayo lahat. Ang ating pong bayan, nakikita ni Lord yan nangyayari. Naniniwala po ba kayo si Lord, hindi siya tulog? Si Lord po ay hindi naka-day off. Di ba? Yung mga nangyayari lalo sa ating nga pong gobyerno. Yung mga balita na ayaw mo, di ba? Masakit sa mata. Parang namang day off ni Lord, Parang walang nangyayaring maganda. Alam niyo po ba, isa po sa pinapakita ni Lord din sa akin na hindi porket pangit-pangit. Sometimes, doon ko naunawaan lalo o lumalalim yung kahulugan ng Romans 8:28. That in all things, God works. Sa lahat daw na nangyayari, everything works together for good. Hindi po porket pangit ngayon, pangit na hanggang dulo. May mga parang magulo ngayon, pero unti-unting maayos. Amen? Paano tayo maglinis ng bahay? Hindi lamang bang nakalitaw, di ba? Masarap linisin, mga nakalitaw na lang. Okay na yan. Ngayon, bata po ako para makalaro agad. Wawalisin ko agad sa ilalim ng... Di ba, may mga ilalim na yung mga instante natin. Pasok lahat doon ng dumi. Mamaya na yan. Para tapos agad. Hindi po, di ba, pag naglilinis tayo, minsan ninaalis natin lahat para talagang linis. So, si Lord po, ganun siya kumilos. Si Lord po, minsan kailangan mong maramdaman yung mga bagay na yun, yung mga pain in life, mga hurts in life. Hindi naman para masaktan po tayo, para lalo kang mag-mature. Para mas lalo mong maunawaan yung kapangyarihan ni Diyos. Amen? Sometimes na andun po yung higit na lesson. Kailan po tayo higit na lumalapit kay Lord? Yung sincere prayer. Di ba pag medyo mabigat yung ating sitwasyon? Kailan ka mas sabi, Lord, patawad Lord, matagal ako nawala sa'yo. Di ba ganun tayo? Pero dahil may problema ako Lord, lalapit ako sa'yo. Hindi lang dahil may problema ako sa'yo Lord, gusto ko mag-commit ulit sa'yo. Gusto ko magsimula ulit sa'yo. At alam niyo po si Lord, hindi naman si Lord suplado, no? Bala ka dyan. Tatampo muna ako sa'yo. Hindi po. Ang Diyos natin ay lagi siyang natutuwa pag tayo laging lumalapit sa Kanya. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord sa Kanyang kabutihan, sa Kanya pong mayaman na habag po sa bawat isa. So, ang ating pong bayan ay may sakit. Talaga pong isa rin po sa blessing na buti po nakapag-start tayo para po tayo ay katuwang ng ating bayan sa pananalangin sa Diyos. Amen? Because tayo po, wala tayong magagawa kahit mag-people power pa tayo. Pero may magagawa po tayo kapag dumulog tayo sa Diyos. Amen. Si Lord, naniniwala po tayo, si Lord ang may control ng lahat. Amen. Naniniwala po ba tayo na si Lord kaya niyang ayusin ng lahat in an instant? Amen. Amen? Kaya po bang dinggin ni Lord yung prayer ni Cara David? Yung nabasa ko yun, Diyos ko po, grabe naman itong prayer na to. Oh. Kasi sabi ni Cara David, sabi niya, Lord, ang wish ko, mawala na lahat ng kurakot. Ayoko lang sabihin ng pangit na term, no? Sabi niya, grabe yung term niya, no? Sabi naman ng mga sa comment section, Lord, wag mo munang tuparin yung akin. Ito muna ang prayer ni Cara David. So what we mean, kay Lord, instant kayang-kaya. Eh tayo po ba may mga
panalangin na parang imposible, instant kayang gawin niyo. Amen. Ito pong aking sabi ko, lagi ko pong sasabihin to, hindi po ako magsasawa. Ang panalangin ko po, Lord, sana maging pastor ako, Lord. Kahit 40 years old, maaga na, ay, mindset ko maaga na yan eh. Aba, binigla ako ni Lord. Sabi ka naman, Lord, sabi ko 40. Sabi ko 32 pa lang, ginawa mo na akong ganito. So si Lord, kaya niyang pabilisin ang mahaba. Ang matagal, kaya niyang pabilisin. So, sino pang hindi lalapit kay Lord? Sino pong pinagbibigyan ni Lord? Yung malayo o yung malapit? Kaya po, si Lord, naniniwala ako kay Lord. Pag nakulitan sa'yo si Lord, sige na nga, kulit nitong taong to. Naniniwala ako kay Lord, nakukulitan si Lord eh. The more na binubugbog natin sa prayer, yung mga bagay na gusto natin mangyari, the more na si Lord, ay ibibigay niya po. Sino po excited na? Amen? Amen. Kaya po sa ating pananalangin, hindi lang po siya pang sarili. Hindi po ito patungkol sa ating bayan, patungkol sa ating simbahan. Ayan, bawat isa po mahalaga nagpapanalangin. At the good thing, tayo po nagpe-pray dito, pinagpe-pray na natin in advance yung mga bagay na paparating. Especially our Sunday worship. Amen? Napa-excite po ako ng pa-excite sa mga ginagawa ni Lord sa ating pong simbahan. At ilang buwan na lang po, anniversary na natin. Masarap sa tayo ng anniversary. Palakpakan na si Lord. Hindi na tayo mansari. Parang kasi corny na mansari. Pero sabi ni Lord, sige, celebrate niyo yung mga months na yan. Kasi hindi nyo nababalikan yun. Wala na tayong first mansari next year. Kasi ang celebrate na natin 2 years, 2nd year, 3rd year, 4th, hanggang next generation. Amen? So, ito pong mga ginagawa natin. Yung tawag dito ay tanim. Ano daw pong tawag dito? Tanim. Na darating ang time, lalaki naman talaga tong simbahan natin na pinagkatiwala ni Lord. Time will come, yung mga nakikita niyong malalaking simbahan dito, magiging ganun din tayo. Amen. Pero ang sarap balikan, na hindi magiging ganun yung kung wala po. Amen? Kaya po ako'y masipag na tayo po ina-upload natin sa biyaya ni Lord. Iniipon natin lahat ng mga bagay na to. Sapagkat time will come, papanawarin ka na next generation. Ito pala yung mga nananalangin sa amin dati. Ayan. Sila Lola, sila Lolo. Diba? Lolo Nico. Ayan. Ayaw man natin tanggapin. Diba? Darating ang time, lilipas po tayo. Pero ang mahalaga ron, tayo yung ginamit ni Lord upang manalangin, upang magtanim, para po may magandang bunga ang next generation. Pwede mong palakpakan pa po natin si Lord minsan pa. So, sabi po rito, ito po yung gawin nating prayer. Isang mabilis lang po ito para matapos din po tayo agad. Sabi po rito, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, ang sabi po rito, if my people, sino daw po yung tinutukoy ni Lord? Kasi si Lord yung nagsabi rito, if my people. So, yung tinutukoy ni Lord, ang context niya, ang subject niya, yung mga anak niya. Yung mga may relasyon na sa kanya. So, hindi naman nire-record lahat. Kasi may mga bulag talaga na mga tao pa. Di ba tayo minsan din naging bulag? Hindi naman natin alam to. Sabi rito, if my people who are called by my name, yan yung mga tumatawag sa Lord, when we pray, we call to God. Ano po sabi rito? Will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will heal from heaven. I will hear from heaven and I will forgive their sin and I will heal their land. So basahin po natin sa Tagalog. Ngunit kung ang bayang ito, gawin natin personal, ating pong bansang Pilipinas, na nagtataglay ng aking karangalan, ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, tatalikuran ng kasamaan, pakikinggan ko sila. Mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan. Muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. So, merong requirement para ang ating bayan ay manumbalik. Or hindi nga manumbalik para magkaroon daw ng napakasaganang bayan. Ako po, isa po sa prayer ko yun. Sabi ko, Lord, pag nagkaroon ako ng family, sana hindi ganito kagulo yung government.
Sana hindi gantong kagulo ang aming lugar. Sana lalakad kami dyan, safe na kami. Sana wala kaming nababalita ang mga mabibigat na krimen. So sabi rito, ito po yung mga requirements ng Lord. Sabi rito, seek my face. Pag sinabing seek, magkaiba yung seek and look. Yan. Pag tinignan mo isang bagay, tawag niya, tinitignan mo, di ba? Example po natin, yung suklay. Yan. Ayan, makakarelit tayo lahat. No? Ang suklay, nasa harapan lang ng salamin po. Madalas, nasa harap ng salamin. Ha? Kasi po dito minsan, pag kailangan mo na yung suklay, nawawala. No? Tatanungin mo yung sino mga kasama mo sa bahay. Kasi yung suklay. Nagmamadali ako, malilate na ako. Tapos hindi lumalabas yung suklay. Anong gagawin mo nun? Isisik mo siya talaga. Babaliktarin mo yung dapat baliktarin. Papagalitan mo yung dapat pagalitan. Ikaw yung huling gumamit, di ba? Ano pa? Bakit? Sinisik mo siya eh. Saan na ba yun, di ba? Minsan guguloy mo yung sopa nyo. Mamaya na yan, nagmamadali ako. Kailangan kasi yung suklay, di ba? Pero yung look lang, nandyan lang yan. Ay, ito yung suklay pala eh. Pero yung sick, iba. Pag sinabing sick, dapat talagang seryoso ka. Si Lord po, pag nasik mo si Lord, kasi masisik mo lang si Lord, sabi ng Bible, when we seek God with all our hearts. Ayun po yung requirements ni Lord. Ano daw po? Buong puso. Hindi mo siya mahanap pag pinanghanap mo lang sa Kanya yung bibig, yung mata. Ibig sabihin, dapat makilala mo si Lord ng malaliman. Kaya po, the more na ikaw ay nag-engage sa mga gawain niya para kay Lord, the more po na nahahanap po ang kanyang karin. Amen? The more na nakikilala mo siya. At ano pong sabi niya? Turn from wicked ways, yan yung mga kasamaan, and I will hear from heaven. So, kung gusto mong matouch si Lord, simple lang. Yung bang ikaw ay humingi ng napatawaran sa akin. Nagpapasalamat. Ang sarap nung ganung lifestyle, no? Humingi kang sorry kay Lord, nagpapasalamat ka kay Lord. At the same time, sabi rito, I will heal their land. So, excited po ako sa ating bayan kasi po maraming nananalang. Pansinin nyo, sa government, marami nang lumilitaw ng mga righteous. Alam niyo po ba, sagot ni Lord din sa mga prayer natin. So, the more na lalo tayo magpipray, the more na lalong inaayos po ni Lord ang kanyang bayan na pinangako. At tayo po ay kasama sa pangako ni Lord. Sino pong naniniwala ron? Ang Pilipinas ay magkakaroon pang napakagandang kwento. Hindi po ito papangit. Gaganda pa po siya ng gaganda. Amen? Sabi po rito, mga taga-Epeso, chapter 6, verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan. Ang mga hukbong spiritual ng masama sa himpapawid. So, yun po yung tinutukoy natin kanina na ang labanan ay hindi po sa flesh and blood, kundi in the spirit. Paano po natin malalabanan ng mga bagay na yun? Prayer po. Yun lang po yung may kapangyarihan para kasi po sa buhay natin may mga nangdidemonyo, di ba? But the Bible said, ano pong sabi ng Bible? Resist the devil and he will flee. So, paano natin mapapaalis ng kaway? Submit to God. And malalaman lang po ni Lord kung tayo nagsasubmit when we come to God. When we pray to God. Yun lamang po yung makikita ni Lord para maunawaan niya, ito kailangan ng tulong. Bakit tumatawag tayo sa kanya? Amen po? Sino pong gusto mong gawing first resort si Lord? Hindi last resort. Amen. Yung bang may plano ka, pero magpipray ka muna kay Lord. Ito po yung plano ko, Lord, pero ano bang mas the best na plano? Amen? So, gusto ko pong matapos dito. Ito pong verse ito, purpose of God are more important than our plans. So, ulitin ko lang po yung verse natin kanina. Many are plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So, po excited na marunong ka na ngayon mag-pray. Mayroon ka ng tip paano mag-pray. Para pala ibigay ni Lord, dapat ang requirement,
Para ba sa kanyang kaluwalhatian to? Humihingi tayo ng kagalingan, lalo po bang gagamitin natin yung ating lakas kay Lord? Humingi po tayo ng financial breakthrough, mag-glorify kaya si Lord yan. Siya kaya maluluwalhati. Kaya po sa oras ito, pwede mo tayo lahat.